walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Well, pag-usapan natin to, speaking of flood control. Oh, ito, play natin. Umamin ng DPWH na may kakulangan. Wait lang. Oh, ngayon, umamin na kayo. Umamin na kayo ngayon na may kakulangan. Pinagyabang na ng presidente nyo yan. Na meron tayong 5,500 at yung iba ginagawa pa. Tapos ngayon, umaming may kakulangan. Gago! Oh, tingnan natin ha. Wait lang. Ano may harang Anak ng teteng naman Tapos may bida-bida dito si Amy Marcos. Puntahan mo kaya yung kapatid mo, Senator Amy Marcos, sampalin mo para matauhan. Gago! Puro bida-bida ka din tas wala din naman bandang huli. Ano ba naman yan? Ito, play natin. About flood control tong pag-uusapan natin ha. Umamin ng DPWH na may kakulangan sa master plan para pigilan ang baha sa kabila ng bilyon-bilyong pisong pondo para sa mga flood control project. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Paulit-ulit pa ring nakararanas ng pagbaha ang Metro. Sa tingin nyo, ma-attract ang mga investor niyan? Gago! Sipin nyo nga. Sa tingin nyo, ma-attract sila niyan? Sino ma-attract ng mga negosyante niyan dito sa ibang bansa na magninegosyo sila dito sa Pilipinas? Na kung ganyan ang baha sa Luzon. Malamang. Kaya lang naman sa probinsya mag-focus ng negosyo yan. Ang pinakamaraming tao sa Luzon. Sa Manila at iba pang probinsya tuwing may habagat, bagyo at malakas na pag-ulan. Kaya tanong ng marami, anong nangyari sa bilyon-bilyong pisong halaga ng flood control projects ng gobyerno? Nasaan din ang master plan para solusyonan? Palakpakan ng palakpakan ng TV5, nagbalita sila ng ganito Akala ko kasi hindi na mababalita ito kasi dinaan sa Senate hearing. Okay. Dinaan sa Senate hearing kaya binalita, ganun ba? Gago! Malay mo naman. Malay naman natin baka ganun nga. Ang baha. Yan din ang tanong ng mga senador kanina sa DPWH at iba pang ahensya sa pagdinig ng Senate Committee on Public Works. Ayon sa mga senador, tila puro feasibility study ang pinupondohan pero wala naman daw nakukuhang malinaw na plano mula sa mga ito. Para sa taong 2025 nga, may hinihingi. Grabe 23 billion para sa flood control. Grabe. Tapos baha. Anong nangyari? Gago! Pang 23 billion pesos na pondo para sa feasibility study. Anong nangyari sa lagpas trilyong pisong flood control projects ng DPWH, MMDA, kasama na ang DILG, DSUD, DNR? Epektibo ba itong mga feasibility study na ito? Ayon sa DPWH, mahigit 5,000 flood control projects ang natapos nila mula pa noong 2022. Kaso, maliliit lang daw ito at para lang masolusyonan ang pagbaha sa mga mababang lugar. Muli namang hinanap ng mga senador sa DPWH ang Integrated Master Plan na magbibigay sana ng malinaw na panuntunan para sa malalaking flood control projects. Ito pa yung pinaka-twist dyan. Kung hindi na pag-usapan yung flood control at hindi nag-viral yan, at kung hindi nagbaha talaga, hindi rin mapag-uusapan yan. Gago! Hindi pag-uusapan ng mga senator. Ang galing din ng mga strategy ng mga politiko talaga, no? Diba? Ilang ulan na, ilang baha na ang dinanas natin, tapos ngayon nyo sisitahin. Gago! Di ba? Bakit nung nakaraan hindi ba nagbaha nung nakaraan taon? Nagbaha din naman Di ba? Nagbaha din naman nun. Bakit wala tayong nakitang ganito? Bakit hindi kinwestiyon ng mga senador na
na yung about sa budget ng flood control na yan. Kung hindi pa nabanggit sa SONA at kung hindi pa nag-viral at kung hindi pa napag-usapan ng mga Pilipino, hindi nyo rin pag-uusapan. Samantalang nung nakaraan taon pinag-usapan na yan. Nung nakaraan taon nagbaha din. Ba't nung nakaraan taon wala naman kami narinig na pinag-usapan nyo to? Gago! Tapos eto pa. Ano yun? DPWH, tama ba? DPWH, hinihinging pondo ng DPWH noong 2025. Sobrang laki niyan. Kaya sana yung 5,000 flood control na yun? Natapos na higit 5,000 flood control projects. Maliliit lang daw. Dapat hindi daw. Dapat dinerecho na, ba't may daw pa kayo? Kung malalakihan talaga, di sana hindi nagbaha. Kitang-kita naman may ebidensya. Ay, nako. Okay. That there are several master plans already existing in the major river basins, in the 18 major river basins, in various stages of preparations. The updating of the master plan is still ongoing in some aspects. So there's an admission on the part of the DPWH that in fact a national flood control master plan still does not exist. Tama po ba yun? Kasi hiwa-hiwala yung 18 eh. Hindi naman sila pinagdugtong-dugtong. Hindi pa naka-align sa MMDA, meron sari-sarili rin at pira-piraso yung ating LGU. Tama po ba yung sitwasyon? To some extent, that's correct. Isa raw sa mga dahilan kung bakit hindi natatapos ang malalaking flood control projects ay dahil kulang ang pondo. Pero ayon kay Senator Nancy Binay, nag-iibig para sa flood control projects tuwing nagpapalit ng administrasyon. Meron din ho tayong maling ugali na tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng proyekto. So ito, speaking of proyekto ng flood control, ang pagkakaalam ko yung proyekto ng, hindi ko lang alam kung may flood control ba na proyekto si Aquino. Hindi ko lang alam hindi ko sure. Pero i-comment nyo na lang dyan kung meron. Yung pagkakaalam ko nga dyan sa flood control, nung panahon ni PRD, wala namang binago dyan. So, mas ginandahan lang. Ngayon, puta, nakala ko ba, okay na yan. Wala pa palang kasiguraduhan yung flood control na yan, tapos ibinida sa SONA. Ano yun? Gago! Klaseng kagaguhan yan. Naman ng DPWH, tuloy pa rin ang 20-year master plan para masolusyonan ang baha sa Metro Manila na ginawa noong 2013 kahit nakadalawang palit na ng administrasyon. Makatutulong din daw sana na maiwasan ang pagbaha kung may dredging at desilting sa mga ilog. Pero di na raw ito halos nagagawa ng DPWH dahil tinanggal na rin ang budget para dito. This is the reason why. Wala na palang budget Gago! Alam nyo, hindi nyo masisisi dito yung DPWH. Ang sisisihin talaga dito kung sino yung nagbibigay ng pondo sa kanila. Kasi sila, ito para sa akin ewan ko lang kung mag-agree kayo, kasi sila lang yung nagtatrabaho So kapag may pondo sila, makakagawa sila ng aksyon para dito sa mga flood control natin. Paano nga naman kung wala ngang pondo? Gago! Hindi nga. Ang gagawin nila? Pera nila gagastusin nila. Yung lahat ng major rivers natin are silted and the riverbeds are very shallow. The riverbeds have become very shallow to a point. Charot Ronald de Madara. Na tinatawag natin, mag-overflow po yung riverbanks. Natanong din sa pagdinig. Tapos idadahilan, binangga ng barko. Gago! So baka ito yung barko na yun na nakabangga sa flood control. Barko ba to? Ito, malaking barko to. Gago! Ang tawa talaga ako nun
interview sabi niya. Pagkakaalam ko, may barko kasi na bumangga sa flood control. Gago! Ano daw? Pagkakaalam mo, anak ng teteng presidente ka, tapos wala kang kasiguraduhan kung ano yung mga nababalitaan mo. Gago! Kung nakakadagdag ba sa baha ang reclamation project sa Manila Bay, inaaral pa raw ito ng Department of Environment and Natural Resources. Pero sa ngayon, napansin daw nilang may negatibong epekto ang pagtambak ng lupa sa Manila Bay. Reclamation projects will slow down. Etong reclamation project sa Manila Bay, ano to? Ito ba yung ang alam ko kasi okay na tong Manila Bay. Simula nung napaupo si PRD, luminis to, gumanda. 'Di ba? Kaninong project ba 'yun? At bakit yun? Bakit kung nakakasama pala 'yun, dapat alam nyo na noon pa lang dapat nalaman nyo na 'yan eh. Rakateteng naman. Slow down the flow of water and the change actually so far in our model runs has been for the negative. And thirdly, our water quality will also begin to change. Ipagpapatuloy pa ng Senado ang pagtalakay sa isyu ng pagbaha sa mga susunod na linggo. Mag-i-inspection din daw ang komite sa flood control projects ng DPWH. Nagbabalita mula sa frontline, Andres Baños, News 5. Ito naman yung explanation dyan. Naniniwala ang ilan sa ating mga kababayan na may anomalya sa... Wait lang, blurred eh. Balik tayo dun sa channel, blurred. Hanapin natin yung yung hindi blurred para maganda yun. Ito. Naniniwala ang ilan sa ating mga kababayan na may anomalya sa ipinagmamalaki ni Marcos Jr. na flood control projects kasunod na nangyaring pagbaha sa Metro Manila at Caratig Probinsya. Sang-ayon naman ng isang ekonomista sa pananaw na ito ng ating mga kababayan na nakaranas ng matinding pagbaha, si Val Divina Gracia sa report. Lagi binabaha po ang Pilipinas. Saan nila dinadala yung pera? Para lang sa bulsa nila o para sa ano? Ayun ang tanong, malaki po, bilyon-bilyon lang yung ginagastos nila. Pero ganun pa rin po. Kaya hindi nagiging effective. May corruption. May corruption yan eh. Nasa bulsa na ng mga politiko. Pare-pares naman po tayo nagbabayad ng tax. Pero bakit ganun po yung nangyayari? Di rin naman po natin alam kung saan po napupunta. BBM pa more. BBM pa more. Ngayon, naghahanapan na kayo kung saan napupunta yung mga kanya-kanya natin binabayad, no? Sa tax, no? Ngayon, BBM pa more. Gago! Ganun po binabayad po natin ng mga tax. Tulad ng mga naapektuhan ng matinding pagbaha sa Metro Manila, dulot ng walang humpay na pag-ulan dala ng hangin habagat na pinalakas ng bagyong Karina nitong nakaraang linggo, naniniwala rin ang isang ekonomista na may anomalya nga sa flood control projects ng gobyerno. Sa kabila kasi ng pagmamalaki sa naturang proyekto ni Marcos Jr. sa kanyang ikatlong zona, ay maraming lugar sa Metro Manila at Caratig Probinsya ang inilubog sa tubig baha, bagay na kinwestiyon ng publiko. Bakit po nasabing source of corruption yan? Kasi tandaan natin na yung mga flood control projects, most of them involve yung tinatawag na pagbukay, yung pagpapalalim ng mga ilog at kung ano-ano pang mga bodies of water. Itong mga pagpapalalim na ito, mahirap itong ma-monitor. Sa palagay mo ba, Jade, merong magbabantay doon at babantayan kung gaano karami yung nare-remove din sa ilalim ng ilog o sa ilalim ng lawa, kung ano mang body of water yan. So dahil mahirap siyang ma-monitor, madali siyang nakawin. Kaya gustong-gusto yan ng mga politiko natin, lalo-lalo na yung mga direktang nakakahawak ng mga budget para sa mga distrito nila, para sa mga probinsya. Sino yun? Gago! Sino kaya yung mga rektang nakakahawak ng budget na yun? Tama ka dyan, Jeb. Buti na lang talaga may SMNI, may KOJC. May SMNI na naghahatid ng mga ganitong balita.
Sir Jay, lagi kaming nakabang sa mga video mo. Mga tunay na banateros kami dito sa Zamboanga. Isang baryo. Solid sa banateros. We love you, especially Jay, Boss Dada, Buster, and Banat Bayo. Salamat sa mga tiga Zamboanga dyan, sa mga kapitbahay, kamag-anak, at kababayan ni Ronaldo de Madara. Mega love shoutout. Thank you. Karma yan sa maraming bumoto at nabayaran ng BBM noong eleksyon. Bumaha ng pera noon sa bilihan ng boto. Araw-araw ba naman bilyones ang kita ng pang-iinteresan talaga yan, no nga, no? O kahit naman din sino, no? Si Pastor nga, magkano yung patong sa ulo ni Pastor Apollo Kibuloy? 112 million. Tingnan mo, nagkukumahog na sila. Gago! Paano pa dyan sa flood control, di ba? Gago! Isa o sa mga bayan nila. At para maiwasan at matiyak na magiging malinis sa anumang uri ng korupsyon ng flood control projects, mungkahin ng ekonomista si Dr. Michael Batu. Sa palagay ko, ang kinakailangan dito sa flood control, ang kinakailangan dito magkaroon ng epektibong mekanismo para ma-monitor yung mga proyekto. No, kailangan merong audit yan, merong sapat na auditing mechanism yan na talagang merong magbabantay at merong magre-report kung gaano karami yung nakuha, no, na para kasi pag pinapalalim yan, Jade, hinuhukay yan sa ilalim. Yung silt pa na tinatawag, nasa ilalim, yun ang hinuhukay dyan. At ang kinakailangan dyan, magkaroon talaga ng monitoring kung gaano karaming na-dredge, kung gaano karaming nakuhang silt sa ilalim. Yun nga lang, duda naman si Bato na magkakaroon ng reforma sa naturang proyekto. No, at sa nakikita ko, yung ating mga politiko, they're benefiting from this. Kaya nga, malabo, alam mo Jade, malabong mangyari ang reforma na yan kasi nakikinabang po yung ating mga leader dyan. Nakikinabang po. Tama. Tapos, nakikinabang yung mga leader natin at alam ng mga leader natin ay, hayaan nyo na yung flood control na yan. Sanay naman ang mga Pilipino sa baha. Gago! Oh, totoo naman talaga. Sanay naman yung mga Pilipino sa baha, hayaan nyo na. Gago! Hayaan nyo na yung mga yan. Oo, basta tayo mangwarta lang tayo ng mangwarta sa kaban ng bayan. Hayaan nyo na sila dyan. Tapos gusto nyo magka-investment, magkaroon, dumami ang investment dito, mga investment, mga businessman na sa iba't ibang bansa manggagaling, tapos ganyan yung itsura ng Pilipinas. Tarantado. Gago! PRD dati di naman lampas tao ang bahay. Tsaka, oy partida ha, ito yung kay PRD, may matindi ang bagyo nun. Yolanda, Habagat, tsaka yung isa pa yung Habagat pa lang, anak ng tete. Oo, nung Habagat, umabot ng hanggang bewang baha sa amin. Malapit po kami sa C6, sa Laguna Bay. Doon nga natatandaan ko pa, kumita kami ng 150,000 o 100K sa benta lang ng bangos. Oo. Unang benta namin nung unang huli, 80 pesos pa ang per kilo. Nung umaga na, 10 na lang. Gago! 10, 20 pesos ang isang kilo ng bangos. Sa Laguna, sa C6 dati nung nanguhuli kami ng bangus doon. Yun lang, tumaas din naman yung baha. Pero ito kasi, magtataka ka, hindi naman gano'ng kalakasan yung tubig Pero bakit bumaha ng gano'ng kalalim? Gago! Kahit noong Cisco ang nakaupo sa Maynila, hindi bumaha. Kung bumaha man, saglit lang. Tama. Tama, Boss Jay, kasi magkano lang naman ng relief goods kaysa budget ng flood control na yun. No. Halimbawa, sa isang baryo, halimbawa, Taguig. Buong Taguig, babudgetan ng ayuda yan ng mga 1 billion. 1 billion, ha? 1 billion. Buong Taguig, 1 billion. Tig-3 kilong bigas, isang kopi ko brown.
tsaka 1/4 na asukal. Oh, sa flood control, halimbawa, Taguig, dito sa amin, papalitan na ayusin yung flood control, papagandahin, i-upgrade. Billion-billion yun. Gago! Ha? Ganun yun. Sa ayuda, magkano na lang naman na sa ayuda? 3 kilong bigas, halimbawa na natin 60 yun. Magkano yun? Plus kopi ko, 3 pirasong kopi ko, kaya 12, sabihin na natin 12 para hindi nakakaya. Gago! Kaya kasi yun ang nakita ko dun sa video ni Mr. Real Talker Tapos 1/4 na asukal. Abot ba ng ano yun? Mas di hamak na ano yun. At least, ika nga nila, nagbibigay. Alam nyo kaya yung isang community dati, neto di ko na lang babanggitin ko anong community yung dating nasalihan ko, pero kaya umalis ako at naging against ako sa kanila kasi nga mas dihamak na marami yung kinikita nila kaysa sa ipinamimigay nilang pera sa mga tao. Kaya umalis ako, hindi ko kinaya. Sa madaling salita, pinagkakakitaan. Halimbawa, magko-content ka, gagala ako ngayon sa kalsada, may nakita akong matanda. Bibigyan ko siya ng 500. Tapos yung video ko kikita ng 100K. Gago! Diba? Tubong lugaw. Gago! Tapos babalikan ko yung matanda. Papagawan ko siya ng bahay na halagang 150K. Tapos yung video ko kikita ng 1 million. Gago! Sarap, diba? Danas ko yung mga ganyang yung mga ganyang yung mga ganyang estratehiya. Kaya sa gobyerno natin, maaaring nangyayari yung ganyan. Sa ayuda, magkano lang naman ang gagastusin sa ayuda? Halimbawa, ito 10 billion ang budget sa flood control. Halimbawa lang po ito 10 million. So doon sa 10 million na yon, kung gagamitin yun sa ayuda, ang mga gastos lang sa ayuda is 3 to 2 billion lang ayuda sa isang lugar. Taguig, halimbawa Taguig. Ito budget yan. 10 billion flood control para sa Taguig, sa buong Taguig. No, buong Taguig, ganon. Sa ayuda nga naman magkano lang gagastusin? 3 billion lang. Di may 7 billion pang may susubi. Sige, sabihin na natin 5 billion ang magagastos sa ayuda. Samantalang sa flood control, gagastusin niya mga 8 billion to isa nga, wala pang matitira. Di doon na ako sa ayuda. Doon na ako. Mamimigay na lang ako ng ayuda. At least may pera pa ako, di ba? Gago! Magmumukha pa akong maayos at napakabait sa mata ng ibang mga Pilipino. Gago! Ang galing, di ba? Gago! Noong 2020, nandyan ako sa Pilipinas dahil may COVID pa ako. Pang bagyo. May COVID pa ang bagyo nung weekly pero di naman ganyan. Lampas tao na ang baha. May ayuda palagi doon sa amin. Sa Cavite, may 2 kilo bigas tas isang buong manok. Wow, sarap na. Kapitan nga biglang bumongga, pamumuhay. Parang kilala ko yan Parang kilala ko yan, mami Kapitan, tapos ngayon parang milyonaryo na. Gago! Correct ka dyan. Correct ka dyan, Jay. Ginoyo ka ng community na yon. Ikaw pa pinamukang masamang tao. Totoo yan. Tanginang yan ako. Ang late kong channel, ang dami ko ng pabahay project. Gumagastos ako sa pabahay project ko ng nasa 100K plus. Tapos sila million na mga kinikita. Tapos inaasa pa nila sa sponsor yung mga naku po. Gago! Chris, hello Sir Jay. Isa akong tagahanga ni Banat Bayat. Palagi ko siyang pinapanood. Kanina first time kong napanood yung si Trillanes, yung topic mo. Tawang-tawa talaga ako sa'yo kaya inaabangan ko itong live. Boy, maraming salamat po
Maraming salamat po, Ma'am Pekis, ha. Hindi po ba kayo hindi po ba kayo nagsasawa sa pagmumukha ko? Oo, kilala natin, no? Kilala natin yun, no? Grabe yun. Yun na nga, Mami, sobrang sobrang bait kaya sa pamilya namin, ano? Biruin mo, yung tiyahing ko, nakikiusap lang doon na manghiram or magpadala sa ospital. Yung tiyahing ko, si Tita May, may epilepsy yun eh. Hindi ko pa nga nadadaanan yung mga driver na yun eh. Masyado kasi akong busy pag nasa Taguig ako, kaya hindi ko sila inaasikaso, hindi ko sila pinagpapansin. Nagre-reklamo, ang layo-layo doon ng pinaghahatiran sa tiyahing ko. Tangina, trabaho niyo yan eh. Para, di ba? Andiyan kayo para sa mahirap tapos ngayon nagre-reklamo kayo. Gago! Di sana hindi ikaw naging driver nung na yan. Ako lang magsalita pero... Gago! Minsan kasi sumusobra na eh. Oh, tangina, napakahina namin. Kung kamag-anak ka pa nga namin ay nako. Po yung mga politicians natin dyan sa flood control project na yan. Sa huli, punto ni Dr. Bato, ang lahat ng issue sa naturang programa ay babagsak sa kung anong klase at uri ng pamamahala meron ang pinuno ng bansa. Oo, saan to? Saan to? Sa market ba to? Sa EDSA? Sa EDSA to, no? Oo, EDSA to. Parang dito kami namimigay ng bigas ni Boy Sardinas eh. Oo nga, sa EDSA nga ata to. Grabe yung bahaw. Sa Pilipinas kong mahal, ako si Val. Yan, asan na yung maraming basura daw ang na simsim ng administrasyon, pero asan na yan, naglutangan na. Gago! Kaya halos ng politiko sa Pilipinas expect sa Duterte, except sa Duterte na walang bahid ng korupsyon at kabulastugan. Puro pamilya lang nila ang nagpapalit-palit sa isang lugar dyan. Hindi, alam nyo, sa Duterte, talagang wala kang masisilip talaga eh. Sinasabi nila, pakitang lang daw, pakitang paawa-epek lang daw yung ginagawa ni Tatay Digong na nasa barong-barong lang siya nakatira. Tangina, kung ako may pera ako, ba't ko magtitiis na ganun? Gago! Diba? Ba't ako magtitiis sa ganun? Tapos itong si Trililing, di ba dati sinita pa yung panonood ng Netflix ni PRD? Anak ng teteng, di hamak na mas maganda pa nga bahay mo at baka nga may sarili kang tawag dito, baka may sarili ka sinihan dyan sa bahay mo, mas dinaig mo pa si PRD. Pero sinita mo pa yun, di ba? Gago! Anak ng teteng talaga, no? Namimili ng tutulungan yung kapitan pero buong pamilya at kamag-anak niya parang mga nananalo sa loto. Yan mo na, Mami, wala tayong magagawa eh. Kaya BBM basurang-basura kung magtrabaho sa gobyerno. True. Boss J, madali kasing maguyo ang mga Pilipino sa mga politikong budol, magbigay lang ng konting relief goods, sobrang bait na ang tingin. Totoo yan. Gago! Totoo yan. Itong sinabi ni Tots TV. Pero hindi nila alam, niloloko na sila. Biruin niya, halimbawa, ganito na lang. Ay nako, ang hirap talaga paliwanagan tong mga to. Parang lang yan eh, parang construction. Eto, ganito yan ha. Construction ay may budget na 2 million. 2 million ang budget ng isang buong building. Halimbawa lang na bahay na lang, sige ganun. Construction to ha. Ngayon, nahawakan ng engineer. Yung engineer, ibibigay yan sa contractor. Yung engineer, may kaltas na yun. Magiging 1.5 na lang yun. Pag napunta naman sa contractor yun, yung contractor, ipapasa niya naman sa foreman yun. Yung foreman naman, yung contractor naman, magbabawas din yun. Magiging 1 million na lang yung 2 million. Pag nandun na sa contractor yung project, babawasan naman ng contractor yun na admin, ha? Kasi dalawa ang may subcon kasi.
Ngayon, yung foreman na yun, maghahanap yun ng subcon na foreman din. Ibibigay niya ng mga 500k na lang ang pondo. Gago! Ganun kalupit. Ngayon, sa gobyerno natin, may budget tayo talaga. No, may sapat na budget para sa iba't ibang proyekto, kaso marami nga lang kupitero. Kaya hindi nyo napapansin, nagtutulong-tulong ang mga politiko ngayon. Dahil nung panahon ni PRD, hindi nila nagawa yan eh. Hindi nila nagawa yan, kaya hirap na hirap sila. Ngayon, na nakabuelo sila at alam nilang kakampi nilang administrasyon, kaya nagkukumahog sila ngayon. Parang si Trillanes lang. Hindi kinaya ni Trillanes nung panahon ni PRD na kay may tataw daw si Pulong, ito ganyan, addict daw si Pulong. Pati si Kitty ng panahon na yun 12 years old, pinagbintangan niya pang isa daw na drug lord, di ba? Katangahan. Gago! Ngayon, kaya ang daming galit sa mga Duterte, ng mga politiko ngayon na nakaupo sa administrasyon, dahil isa yung mga yan sa mga hindi nakaporma nung panahon ni PRRD na hindi sila makapangurap. Ganun yun, ha? Kaya wag nyo kami ninlangin. Alam na namin mga kulay ng mga tae nyo. Gago! Kulay blue. Gago! Ay, naku. Hirap talaga buhay. Marcos Pamor. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.